pag dumating yan, marami. Hindi ho yan isa. Kaya delikado. At kung gaano kabuhay ang Panginoon Diyos, buhay din po na nanggugulo si Taning. Kung buhay po ang Panginoon Diyos, gusto ko lang sabihin sa inyo na buhay din ho si Satan. Kaya lagi kong sinasabi that you study your Bible. You know why? Because Satan studies you. Inaalam ni Taning kung ano yung binibigyan mong oras ngayon. Inaalam ni Taning kung saan ka mas maraming oras kesa sa Bible, kesa sa church. Bilangin mo sa 7 araw, 1 beses ka nasa CCF. Hindi ko alam kung may D-group kayo, hindi ko alam kung may Bible study kayo. The rest, saan nyo na ginugugol? Sa negosyo, sa pera, sa pamilya, sa tambay, sa social media. Kaya pag nakikita ni Taning na yun ang gustong-gusto mo at ine-enjoy mo, bibigyan ka niya doon. Alam niyo, dami kong kakilala. Wala akong bisyo. Mabait sa asawa. Hindi umiinom. Nag-church. Minsan nagba-Bible study. Pero alam niyo, simple lang ginawa ni Taning. Kaya nga sabi namin palagi, if Satan cannot make you bad, he will just make you busy. Pag naging busy ka na sa trabaho mo, kahit nag-church ka, hindi ka umiinom, hindi ka nagsusugal, mabait ka, hindi ka nangangalunya. Pag ginawa ka lang ni Taning na busy, makakalimutan mo na ang Panginoon. Ganon kasimple kung paano tayo inaagaw ng mundo. Ganon kasimple kung bakit tayo kinukuha ng mundong temporary na dapat eternal ang thinking natin. Kaya nga, di ba, ang sakit-sakit kapag halimbawa, bagong bili yung cellphone mo. Pag bagong bili yung cellphone mo, kapag nahulog, nagasgasan, hiniram ng anak mo, ng kapatid mo, ayaw mong nangyayari yun. Di ba? Kasi iniingat-ingatan mo yun eh. Halimbawa, mahal na mahal mo yung asawa mo. Iniingatan mo siya ng lubos. Tapos nagkasakit. Tapos nagkaproblema kayo. Mahal na mahal mo siya. Ano mararamdaman mo? Lord, after all, eto pa gagawin mo sa asawa ko? Bakit? Kasi mahal na mahal mo yung asawa mo. To the point, CCF Tandansora, mas mahal mo na pala ang asawa mo kaysa kay God. And that is idolatry. Anything under the sun na umaagaw sa oras mo at oras ko para sa Panginoon, that is idolatry. Easily, pwede kang kunin ni Taning. Pwede kang bingwitan. Eto, pera lang katapat niyan. Huli ka na kagad. Kaya nga, si Taning, kung ano yung mahalaga sa atin, doon tayo na-atake. The devil won't be attacking you so hard if there wasn't something valuable inside of you. Thieves don't break into empty houses. Nakuha natin? Kung hindi naman sa'yo mahalaga yung trabaho mo, pag tinanggal yan ni Lord sa'yo, o pag sinubukan ka ng kaaway, tanggalin ka sa trabaho mo, masasaktan ka o hindi. Kung hindi yan importante, okay lang. Pero kapag nagreklamo ka, nagalit ka, iniingat-ingatan mo negosyo, nalugmok ka, natalo ka, naubos yung pera mo, lahat ng kapital mo, pag yan iniingatan mo, yari ka doon kay Taning. Kaya nga ho, wala kayong nabalitaan na isang akyat bahay, grupo ng akyat bahay, para sa ulo ng mga balita, grupo ng akyat bahay, pinasok ang isang bahay na walang laman. Walang ganun. Lahat ng magnanakaw, kaya papasok sa loob ng bahay, is kasi may mahalaga doon, may mamahalin doon. Same thing with Satan. Kaya ho, very crucial, vital, so important ang topic ng pera. Diyan ho tayo lahat, dalan-dala. Diyan ho tayo lahat, apektadong-apektado. Pero kung iisipin mo, sino ba nagbigay? Ang daling sabihin si Lord. O bakit nung nalugi ka na, sobrang depressed na. Sobrang sama na ng loob mo. Pag kinuha ni Lord, bibigyan niya ulit. Kaya nga habang may buhay, may pag-asa.
title this morning, this afternoon, that we will discuss is freedom from debt. Ano ibig sabihin freedom from debt? Marami ho sa atin, sa dinaanan ng pandemic, sa maling desisyon, sa hindi matanggap na sitwasyon, lugmok, baon sa utang. Pero bakit? Lahat ba pwedeng isisi mo sa gobyerno? Lahat ba pwede mong isisi sa negosyong pinasukan mo o sa partners mo? Ano ba ibig sabihin ng debt? Definition of debt: a feeling of gratitude for a service or favor. Yan po. Yan po ay utang. Pero utang na loob yan. Okay? Utang na loob po yan. Yung pangalawa, yun yung pera. Debt is typically money that is owed or due within a certain amount of time. Which is yun yung kailangan mong bayaran sa darating na takdang oras. So, reality, lahat pala tayo nagkakautang. That's true. Pagdating sa bills, di ba, kailangan bayaran mo yan. Kung nakakabayad ka, good. Utang ba rin yun? So, lahat tayo nagkakautang. Pero ang crucial pala at ang delikado is yung number 3, debt is being financially overdue or overextended. Kapag hindi ka na nakakabayad, kapag nawawalan ka na ng disiplina sa tamang paggastos ng pera, problema yon. Alam niyo ang pera, hindi ho problema lang as in pera. Alam mo pala, kapag ang negosyo mo nalugi o nawalan ka ng pera, halimbawa, sabi nung iba, ang solusyon, pera din. Ang solusyon, negosyo din. Ang solusyon, bangon ka lang ulit, hanap ka ng trabaho. Hindi po. Alam mo ang problema kung bakit maraming nababaon sa utang? Ang solusyon, hindi Panginoon. Good news, CCF Tandang Sora, na ang solusyon pala sa lahat, pera, relationship, negosyo, it's Jesus Christ and Father God alone in heaven. Wala hong iba. Tignan nyo ito. Ano ibig sabihin ng debt? Drowning every day because of temptation. That's true. You don't know how to handle money. Paano mo nasabi yung Brother Berwin? Kasi, wala ka ng pera, bili ka pa ng bili. Kasi, wala ka namang extra, kaskas ka pa rin ng kaskas sa credit card mo. Anong mangyayari sa'yo? Bakit nangyayari yon? Because of temptation. Maraming hindi kailangan sa mundo na hindi mo naman kailangan bilhin, bili ka ng bili at gastos ka ng gastos. Tuloy tayo. Ano ibig sabihin ng temptation? In the book of James, chapter 1, verse 14 to 15, natutokso ang isang tao pag na-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. Natutokso ang isang tao pag na-attract. Nadadala, sabi sa verse 14. Saan? Sa sarili niyang pagnanasa. This is not only about opposite sex, but this is also about food. This is also about shopping. Okay? Pagnanasa. Verse 15. At pag nabuo ang pagnanasa, ito matindi. Pag nag-grow, nabuo, lumala, nanganganak yun ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Ito yung sinasabi natin na yung kasalanan na hatid ng mundo. Sinasabi sa'yo ng mundo that you need to do this, you need to buy this, you need to do this and that. Inaagaw tayo ng mundo, nakala mo naman, yung mayaman ka, hindi rin naman. At the end of the day, marirealize mo, kayod ka ng kayod, mahirap ka pa rin naman. Pero pilit tayong pinatatanda ng mundo, pilit tayong pinapagod, binibigyan ng stress. Why? Dahil sa kasalanan. Kasi gusto mong maabot to, gusto mong, gigil tayong lahat. Kaya kapag nagkapera ka, kaya kapag nagka-chance ka, para gumastos, magka-credit card ka, para makapaghanda, gagawin mo. At pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yun sa kamatayan. Kamatayan? Ikamamatay ko? Hindi po. In the book of James of chapter 1, 14 and 15, hindi lang ho sinasabi ito na kamatayan physically. Kamatayan ito spiritually. Dahil kapag nalulung ka sa pera, sumobra ka sa pera, mawawalan ka ng oras sa Diyos. And that's true. Yun yung sinasabi natin, naagawin tayo ni Taning.
Lalo na kung hindi tayo ensayado. Ang daling mangyari ito. Manganganak. Bakit? Bumigay ka sa temptation eh. Bumigay ka sa mga gastusin. Nagpadala ka sa negosyo na sabi sa'yo, laki ng kita. Taning, 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 taning. Ganun ka kagad. Kasi gusto mo yumaman. Kasi you are in a hurry. Kasi hindi ka sumusunod sa plano ng Diyos. Gusto mo, shortcut palagi. Eto na eh. Kalokohan naman di mo patanggapin. Di pag-pray natin, tapos tanggapin mo. Oh, may illegal nga eh. May mali eh. Ba't mo tatanggapin? Mapapalayo ka sa asawa mo. Kung hindi ka nagba-Bible study, kung hindi ka ensayado, yari ka kay taning. People are buying things they can't afford. Going into debt, they can't pay. To impress people with what they don't own. Yan tayo. Yan ang Pilipino. Wala ng pera, nagpapadibo pa. Yeah, pare, punta kayo. Kumpletuhin nyo. Baon na sa utang, naghahanda pa ng birthday. Bakit? Hindi natin may kakailayan. Yan ang ugali natin mga Pilipino. Ipangungutang ang lahat. Makapagpakain lang. I'm not saying lahat tayo nagyayabang. Pero at the back of our mind, uy, sila nagpapakain? Talaga? Nagustuhan niyo ba yung pagkain? Dito. Okay ba? Somehow, parang may kayabangan tayo pagdating dun. O minsan naman, wala namang problema, no? Wala namang problema na paghanda talaga natin anak natin. Pero Brad, kung wala ka naman ng pera, huwag mong ipilit. Kasi mababaon ka. Kapag pinilit mo, hindi ka lang mababaon sa utang, kakahanda o kakagastos. Kung hindi, mawawala ng respeto ang pananaw ng Panginoon kung paano siya nagpo-provide. Makakalimutan mo na yan ay bigay ng Diyos. Hindi lang sa'yo. Kapag ginamit mo yan ng mali, sasabit ka. Wedding, piyesta, hala sige, gas, wala ng pera, sige. Ngayon magtataka ka eh. Sabi nila, wala na daw perang Pilipino. Ang daming tao sa labas. Di ba? Sa mga inasal, puno. No? Sa mall, ang daming tao. Sige, gastos. Ang tawag dyan, bongacious. Bongacious. And when it comes to bongacious, hindi naman ako papahuli. Sikat na artista. Siya pala yun? Siya pala yun. Yung mga abnoy talaga. Si Berwin yan? Oo. Palibasa lalaki, ABS-CBN, ang dami na po, i-google nyo na lang. Pelikula, hari ng sablay, action movie, star cinema, larangan ng pagmamagic. Hindi ako nagpahuli sa kayabangan at paggastos at pag-utang at pagkabaon sa mundo. Sama ko, number 1 senator. Hindi ko sasabihin kung binoto ko o hindi ko alam sa inyo. No comment. Pero kasama ko yan nun. Nakita ninyo, hindi lang sa pag-artista, kahit sa pagdenegosyo, in organizing sports events, kumita po ako ng malaki. Kaya yung bagsak ko, ang sakit. Ang dami kong pera eh. Ang dumi ng passbook ko. Yung hulog ko ang taas. Pagang, ang sakit. Ikaw, halimbawa ako may 10 milyon na ubos, doon ang bagsak ko. Ikaw, kung may 1 milyon ka lang, dito lang, lapit lang. Hindi masyadong masakit, di ba? Hindi, iba-iba lang ho ng figures, di ba? Pero ang storya, pare-pareho. Kaya ho nung nalaglag ako, alam mo pag meron ka, nasanay ka sa ganun, pag nawala, ang sakit eh. Kaya pag nagka-meron ka, anong gusto mo pare? Pahing pa kami isang bucket ng Red Doors. Pag nagkameron ka, di ba? Kasi galing ka sa meron, tapos nawala, nagkameron ka ulit, nagkaroon kang credit card, gastos ka ulit. Pero ano sinasabi ang salita ng Diyos? Psalm 37:21. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Hindi uhangad ng Diyos na ikaw ay makilala na isang hindi maayos na tao. Hangad ng Diyos, ikaw ay maging righteous, generous giver. Hindi ho tao na marunong mangutang na hindi ka babayaran. Hindi ho ganon.
Ito po, tignan niyo. Romans 13 verse 8. Let no debt remain outstanding. Ibig sabihin, huwag ka nang mangutang. Okay? Except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Ibig sabihin, yung utang na ginagawa natin sa mundo, uy, na yan, mababaon ka lang dyan. Isipin mo, sabi ni Apostol Pablo, yung utang mo na imbis mahalin mo yung asawa mo, yung oras na pinagkukulang mo sa pamilya mo, ibigay mo sa kapitbahay mo na alam niyang CCFer ka at Christian ka, pero pag umaga, ang yabang mo, suplado. Kanino magre-reflect? Kaya sabi dito sa salita ng Diyos, kung mangungutang ka, hindi ka naman magbabayad. Wag na lang. Ang buhay Kristiyano ay nagiging salamin sa paggamit natin ng pera. Ang buhay Kristiyano, makikilala tayo, kahiya-hiya sa Panginoon, dahil hindi tayo marunong magbayad. Hindi tayo marunong gumastos ng binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kami hanggang sa ngayon, simple lang. Contentment. Sama-sama, kain kayo sa corny doggy, ayos na kami. Sa totoo lang, wala namang makakaalam eh. Kung ano mangyayari ulit bukas, nakakatawa nga na, may schedule no? May lockdown daw after election. Naka-schedule. Di ba parang kung nagne-negosyo ka, nag-enjoy na kayo, babalik na tayo sa church, tapos biglang may schedule. Wag naman sana. Pero alam niyo ang good news. Kapag anak tayo ng Panginoon Diyos at sumasampalataya tayo, kapatid, hindi mo na kailangan alamin kung saan direksyon ka papunta. Basta si Lord ang kasama. Hindi ka nakakabahan. Sa totoo lang. Freedom from debt. Ano po sabi? Proverbs 22. The rich rules over the poor, and the borrower becomes the lender's slave. Ito yung sinasabi ko. Tignan niyo po Tagalog. Mga Kawikaan, 22:7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ganun ka lang Ang nangangailangan ay alipin na nagpapahiram. Ano pong ibang ibig sabihin? He who borrows sells his freedom. Yung nangihiram, para niya na rin sinabing, sige, pahiramin mo ako, magiging alipin ako at mawawalan ako ng kalayaan kasi magbabayad ako ng utang at bilang tao, kung wala ka relasyon sa Panginoon, mababaon ka at hindi mo talaga alam kung paano makakawala. Alipin nga. Credit card. Million po naging utang ko sa credit card. Tumatawag, ayaw kong kausapin nung una. Car loan, housing loan, supplier po sa negosyo. Tinataguan ko nung una. Wala akong magawa. Hindi pa po pandemic nun. Kaya lang, mabuti ang Panginoon Bakit ako nakakapagsalita sa inyong harapan? Dinaanan ko ito. Yung pagkabilanggo. And I'm sure, marami rin sa atin. Anong sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2? But mark this, si Timothy po, kanang kamay ni Apostol Pablo. There will be terrible times in the last days. Ito na po yung last days, malamang sa malamang. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Lovers of money. Alam nyo tayo, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, kahit anong gawa mo ng mabuti, hindi ka makakarating sa langit. Alam nyo po ba yun? Grasya at pag-ibig lamang po ng Panginoong Yesus, kaya tayo makakaakyat sa langit. Hindi lang dahil sa gawa. Kaya kung tingin natin na dahil sa araw-araw, maliligtas tayo, hindi. Kaya nakakatakot to ang pagkaligaw sa pera. Nakakatakot to ang sobrang dami mong oras para sa sarili mo at sa pamilya mo. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9, if I'm not mistaken, for it is by grace you have been saved through faith, not by works. It is a gift from God. Bakit? So that no one can boast. Regalo ang kaligtasan. Kaya pag namatay ka, kapatid, o ako, wag naman ngayon, no? Wag muna, no? Mamaya na. Hindi, wag naman, di ba?
Kaya tayo Jesus is the only way. Walang iba. Grasya ho yun. Not by works, so that no one can boast. Ano yung tinitignan natin? Kasi bilang tao, kala natin, kapag medyo okay tayo, wala ka naman inaagrabyado, okay yun, hindi ho. Okay yun. Yun ay resulta ng salvation at regalo ng Panginoon. Pero nakakatakot etong lovers of money na hindi na ho natin makontrol sa araw-araw na pag inisip mo, ang daming nai-stress. Ang daming nalulungkot. Hindi mo naman madadala sa hukayan. Naalala ko, may isang kwento, bilyonaryo sa Amerika. Sabi niya, pag namatay ako, gusto ko yung ataol ko, ayan, alam ba, ito yung ataol. Gusto ko yung ataol ko, pag nakahiga ako, bukas. Yung ataol, bukas. Tapos yung kamay ko nakalabas, nakaganyan. Nakaganon. Kami nagtataka. Yung pamilya nag-usap. So eto na ngayon, burol na. Siyempre may mga tumitingin, di ba? Nagugulat kasi nakalabas yung kamay. Alam niyo kung bakit ganun pala? Kasi gusto niyang patunayan sa buong mundo, bilyonaryo sa Amerika, nakalimutan ko yung pangalan, na kahit anong ilagay mo sa kamay mo, hindi mo yan madadala sa hukay. Patay ka na, hulog lang yan. Hindi mo yan mahahawakan. So, bakit ka papaka-stress sa mundong ito? Na ito naman ay temporary lang. Kaya yung grace ni God, pag naunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano niya tayo sasamahan at hindi pagkukulangan, yun ang solusyon ng lahat. Hindi kung paano yumaman. Tandaan po natin yan. Ito, gustong tumakas. Gusto tumakas. Di ba ganun tayo eh. Ayaw mo magbayad. Gusto mo gumawa ng paraan. Di ba? Gusto mong, alam mo, marami pa, no? Ginagawa ko rin dati. May utang ka na, para mabayaran mo yung utang mo, uutang ka pa. Tindi mo, tol. May ganun ba? May ganun? Taas yung kamay. Ayan. Nagmamalinis na naman kayo. Sige nga, sino dito yung baon sa utang? Taas ang kamay. Ano, yayaman nyo. Pag kayo, tinignan ko mama, hindi kayo nag-tights, ha? Biro lang. So walang baon sa inyo sa utang. So okay kayo lahat, ganon. Ako lang. Alam nyo, eto tatanungin ko, sige, pangalawang tanong. Magkaalaman lang tayo, nasa church tayo eh. Ito, patakas eh. Sino ho dito ang makasalanan? Taas ang kamay. General, eh, no? Taas ang kamay. Totoo yan. Di ko alam. Sino ho dito ang mas madumi pa kesa dun sa mga nagtaas ng kamay? So, pantay-pantay kayo, gano'n, level-level lang. Ganon yun. Ayaw nyo mas madumi kayo. Ano ba? Alam nyo po, ang church, hindi ito museum ng mga mababait na tao. Tandaan ninyo yan. Ang isang church ay isang hospital na nangangailangan ng Panginoong Yesus. Kaya ko sinasabi to, ang default mode, ang ordinaryong tao, sa impyerno pupunta. Totoo po yan. Kasi tayo ay likas na makasalanan, likas na mayabang, likas na nagmamalaki. Kaya kung hindi ka lalapit kay Kristo, wala kang pupuntahan. Kung hindi ka mag-iensayo, bilang isang Kristiyano, hindi ka magbabasa ng Biblia, delikado ka kay taning. Kasi tao ka eh, tao ko. Walang matibay na Kristiyano sa temptation at pagsubok kung hindi mo kasama ang Panginoon. May isa kong hunter, ang galing, shotgun, champion, ang daming medal, ang daming award. Yun naman talaga, kahit magbato ka dyan ng lata, pag binatom ka na, tsak, tsak, boom, nakaganon pa. Parang ang tawag doon, dumadabs, tsak, tsak, boom, mga ganon. Sapul! Bato ng frisbee. Kaliwa naman, tsak, tsak, boom, sapul. Lahat ng targetin nung hunter na yun, sapul at asintado. Eto ngayon, champion Olympic eh. Sabi niya, wala nang challenge to. Tignan nyo, piso, binato yung piso, tsak, tsak, boom, sapul. Sapul yung piso, butas. Hunting ako, nag-hunting siya. Kinabukasan, maghahanap akong baboy ramo. Meron daw dito, sikat sa lugar na to yung baboy ramo. Malupit. Mahirap daw huntingin. Sige. Doon na siya ngayon, punta na siya.
pinupuntahan ko lang po yung inaantok para magising. Yun, yan. Yan. Sino inaantok? Nakikita ko dun eh. Oh. Ang sarap, no? Tapos sabihin mo, hindi ka pa bless. Nasa church ka na, naka-aircon ka, nakikinig ka salita ng Diyos, tapos natutulugan mo pa. Ibang klase ka. Kita niya, baboy Ramo, tumakbo. Boom! Wala. Hindi niya natamaan. Bumalik, baboy Ramo, bilis. Inasinta niya na. Boom! Wala, hindi. Tumakbo ulit doon. Layo eh. Cha-cha. Bang! Sinugod niya. Cha-cha. Bang! Wala. Hindi niya natamaan. Sabi niya, nako, challenge, sama ng loob ng hunter. Sama. Babalik ako bukas. Babalik ako bukas. Kinabukasan, bumalik siya. Pero bago siya pumunta dun sa gubat na yon, nag-ensayo ulit siya. Boom, cha-cha, boom, cha-cha, boom, single, boom. Ganon, pa, ang galing. Eto na ngayon. Dito yun eh, sabi niya. Dahan-dahan siya. Gumalaw. Okay, maingay. Baka... okay, maingay. okay, may... Gumalaw. Yung bushes. Bushes na lang nasabi ko sa English. Bushes. Gumanon. Hinawi niya yung halaman. Dun eh. Kaya pala hindi niya mapatay-patay yung baboy Ramo. Paghawi niya nung halaman, nakita niya yung baboy Ramo. Nagpa-practice din umilag. Single, single, double, double, single, double. Ganon! Nagulat siya! Tanya, tawan-tawa kayo. Kanina, antok na kayo. Anong lesson? Bilang isang Kristiyano, dapat maging baboy Ramo tayo. Diba? Dapat paghandaan mo rin ang kilos ng mundo, ang stress ng mundo, at ang atake ni Taning. Kasi kung hindi ka mag-iensayo, hindi ka marunong umilag, hindi ka marunong magbasa ng salita ng Diyos, delikado ka. Stress ka, depressed ka, problemado ka. Pati yung para sa susunod na linggo, pinoproblema mo na ngayon. Hindi naman makakatulong. Pero kung ensayado ka, alam mo ang pangako ng Diyos na nekelan, hindi ka iiwan. Amen ho ba? Galing ng kwento. Mamaya, maalala niyo yan. Pag kumakain kayo, baboy Ramo. Agano kayo mamaya. Si Brother Berwin. Baka po-post nyo pa yan eh. Picture natin mamaya. Hashtag, baboy Ramo. Tandaan nyo naman ho, aral ng salita ng Diyos, di ba? Kasi ho, yun ang nangyayari sa atin. Kaya nagiging bilanggo tayo. Masyado natin minamahal ang mundo. Grabe po. Kaya po ito. You can't change what's going on around you until you start changing what's going on within you. This is so true. Hindi ka taka-taka na baon tayo. Hindi ka taka-taka kung bakit tayo nasa-stress. Ang dami mo iniisip na solusyon. Wag! Check mo muna yung puso mo, kapatid. Kasi yung laman ng puso mo, yan ang lumalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Gulatin mo yung katabi mo. Pag yan, napamura, palamura talaga yan sa labas. Pero dito, morning po, pastor. Gulatin mo. Lagyan mo ng ipis. Malalaman mo. Anong laman ng puso? Yun ang lumalabas sa bibig. Anong laman ng puso? Yun ang ginagawa mo sa araw-araw. Halimbawa, laman ng puso mo, networking. Puro ka networking. Alas 3 na madaling araw. Pre, payaman to. Pre, power. Meeting tayo, pre. Open-minded ka ba? Ano, no? Ayun ang laman ng puso mo eh. Kaya, crucial. Tignan mo muna yung sarili mo. And listen to this. Being is more important than doing. Hindi ka lang tira-tira, gawa, skills mo, knowledge mo, diskarte mo. Hindi. Sa Panginoon, kagaya ng pagpili niya kay Haring David, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tama ba? Anong laman ng puso mo? Yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung kung gaano kahayok, kumita ng pera, makabangon sa buhay. Hindi, tumuna tayo bro. Tingnan mo, Matthew 6:21, no? For where treasure is, there your heart will be also. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ako action movie. Nakaposas ka, hindi ka basta-basta makakawala. Pag ganun ang pananaw mo,
sa pera at sa utang. Minsan, kung ba't nangyayari? Minsan, dinadala tayo ni Lord sa sitwasyon na wala na tayong magawa para ma-realize natin na siya lang ang sakalam. Yung pwesto mo ngayon, well, sabi niya, wala kay utang. Mukhang okay kayo lahat. Salamat sa Diyos. Pero yung pwesto mo ngayon, yung iba na namumblema, pinapayagan ng Diyos yan eh. Yung COVID, pinayagan ng Diyos eh. Hindi naman nahinto basta-basta eh. Pinayagan niya yun. Nangyari yun eh. You know, God is in control amidst pandemic, whether you believe it or not. Why? Para ma-realize mo na ang Panginoon Diyos lang ang malakas. Kaya dinadala ka dyan para mabawasan ang yabang mo at yabang ko. Kasi tayo, pag kaya na natin lahat, kagaya nyo lahat, wala nagtaas na may utang. Okay kayong lahat. Kaya naman. Di ba? Sabihin, hindi mo masyado mararamdaman ng Panginoon kung wala kang pangangailangan sa Panginoon. Pero kapag hindi mo problema pera, pasubukan mo. Niloko ka na asawa mo. Hindi ako kung hindi ka umiyak. Hindi ho namin tinago yun. Pero grasya ho ng Panginoon kung ba't kami nagkaayos ng asawa ko. Yung problema, testimony namin sa CCF. Iyakan kami. Hindi ho namin kaya eh. Bakit pinapayagan ng Diyos? Para ma-realize mo na siya ang may kapangyarihan. Hindi ikaw. 5 points po. Break free from debt. Number 1, we need to deal with God. Pwede niyong picturean yan para may copy kayo. Mamaya may review naman. Ano ibig sabihin? Sabi ko nga, kung ang problema mo, pera, ang solusyon hindi pera. Dito ka muna. Sa Panginoon ka rin. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Seek first. Sumabit ka kung paano ka gumasta. Sumabit ka sa mga utang mo, hindi mo nababayaran. Hindi nagre-reflect ang buhay Kristiyano sa mga utang natin. Sumasabit tayo sa mga pangako natin. Dito ka muna. You deal with God. Anong gagawin ng Panginoon? 1 John chapter 1 verse 9. Pero kung yung version po, Pinoy version, yung iba kong ginagamit para mas maliwanag. Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masasamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Iko-correct ka ng Panginoon. Basta isuko mo yung sarili mo sa Kanya. Ang problema, marami mayabang. Okay lang. Kaya ko, OA naman to. Kaya ko naman, mabait naman si Lord. Hindi, to. Kasi kung makasalanan ka, wala ka ibang lalapitan. You deal it with God. Number 2, employ a strategy. May utang ka. Di ko tuloy alam kung paano ipaliwanag sa inyo. Wala kayo utang eh. Ang gagaling nyo. Ano, alam mo, ako, ginawa ko to. Kaya ako nagsasalita dito. Employ a strategy. Kung ano yung mga sabit mo, aralin mo kung paano mo bababayaran. Kausapin mo. Yung dati kong credit card na tinataguan ko, kinausap ko. Sabi ko, ako si Berwin Mayley. Nung una, hindi ako nagpapakila. Hirap ako eh. Paano babayaran yan? Pwede ba hulugan? 1.2. Tawag ng tawag, nagmamadali. Wala kang pera. Saan ka kukuha? Ang sakit sa ulo. Kung wala ka kay Lord. Pero kapag plinano mo na, you deal it with God, yung puso mo, kalooban mo, buong buo kasi totoo. Wala kang itatago. Hindi ka magsisinungaling. Pag may tumawag, sabi mo, wala ako. Wala si Berwin, natutulog. Hindi, walang ganun. Aaminin mo lahat. Paplanuhin mo kung paano ka magbayad. Dahil sabi sa Proverbs 27, 23, 24, know well the condition of your flocks and pay attention to your herds, for riches are not forever. Ano ibig sabihin? Kung anong meron ka, halimbawa, 1,000 yung utang mo, meron kang 300 pesos lang, alamin mo yun. How you will employ your strategy, alamin mo kung anong meron ka lang. Tignan mo kung anong budget mo, kakasya ba to sa isang buwan? Kung ibibigay ko to, eto, tsaka eto, sa 1,000 utang ko. Kukulangin, pero hatiin mo. Anong issue? Ang issue palagi, tapat ka sa Diyos at willing kang magbayad. Kasi yung nagsisinungaling, hindi mo may tatago sa Diyos. Yung mga sumushortcut, ang dami yung kakilalang ganun. Hanggang ngayon, hindi, baka pwede yung pakiusap. May pera ng pambayad, puro pakiusap, tinatakbuhan yung mga utang. Walang mangyayari. Pay attention to your hearts. Ano pa? For riches are not forever.
You see, it's not eternal. Hindi it's all temporary. Okay? Number 3, you begin a repayment plan. Yan yung sinasabi natin kanina. Bakit ano po sabi? Mga kawikaan po, tinagalog ko, 3:27 hanggang 28. Ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan nito, ay magawa. At verse 28, kung mayroon kang ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka at bukas ibigay. Meron ka? Bigay mo. Pagkukulang mo yan, sabit mo yan, bigay mo. Kagandang loob, huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan na ito ay magawa, gawin mo na. Alam mo, ang audience mo, hindi pamilya mo. Ang audience mo, hindi asawa mo. Kaya ka nagsasabi ng totoo kasi tinitingnan ka ng Panginoon. It's a test. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung sa maliit kaya natin dalin. Kung sa maliit magbabayad tayo. Kung sa maliit hindi, paano ka pa bibigyan ng malaki? So God tests us with stress before He trusts us with success. You remember that? Sa maliit mayabang ka, huwag ka na umasang pagyamanin ng Diyos. Nang loloko ka ng kapwa, hindi ka nagbabayad. Huwag na, kapatid. Next, you turn away from debt. Hindi mo kaya, huwag mong bilhin. Wala kang pambayad, lalo ng credit card. Kaya kami nabaon, kala namin, okay lang, pa-minimum. Siyempre, galing ka pa sa sagana. So, wala ka ng pera, feeling sagana ka pa ng sagana. Kaya nung binaba ako ng Panginoon, wala suko. Sadsad sa sahig. Ano ho yun? Yun ang pagmamahal ng Diyos. Disiplina. Talikuran mo na yung utang. Kung hindi mo kaya magbayad, wag na. Hindi mo alam kung paano, kapatid, babalik kita ulit sa salita ng Diyos. James 1, verse 5 and 6. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach. And it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting. Hindi mo alam gagawin mo, hingi ka na tulong sa Diyos. Huwag mong ipilit at huwag kang humingi na advice sa mga tropa mong manginginom kasi wala kang matututunan. Humingi ka na advice sa mga taong nalalapit sa iyo at malapit sa Panginoon. Yun po yung kasunod. You seek accountability. Sino yung pwede mong pagkatiwalaan? In my case, o dito kayo nag-church sa CCF Tandansora, mag-PM kayo. Bro, may problema ako. Huwag kayong mangutang. May problema ako. Ito yung utang ko. Paano ko ba? Ano ba dapat kong gawin? Pakinggan mo. You seek accountability. Kausapin mo yung asawa mo, yung pamilya mo. Alam mo, ako po, nung nabaon kami sa utang, wala ho akong tinago sa mga anak ko. Nung nalaglag ho kami sa kasikatan, nabulag kami, lahat ho yan alam ng anak ko. Alam mo kung bakit? Nung inangat naman kami ng Panginoon Diyos, sa negosyo, sa lahat, mamaya malalaman ninyo, nakita nila ng mga bata kung paano kumilos ang Panginoon. Pero kapag tinago mo sa kamag-anak mo, tinago mo sa mga anak mo, yung totoong dinadanas nyo ngayon, pag umahon kayo sa kasaganahan, ikaw ang maitataas. Sarili mong yabang ang itataas. Bakit? Hindi alam ng mga anak mo na ang Panginoon Diyos ang nag-provide. Panginoon Diyos, humingi kayo ng tulong, umiyak kayo, pareho as one family, kailangan namin ito. Dumating. Ang Diyos ang kumilos, hindi ikaw. Kadalasan sa mga tatay, sa mga magulang, sa mga negosyante, anak, pinaghirapan ko yan. Dugot, pawis, puyat, ganun ang dating. Kaya nung bumalik ang ginhawa, okay na ulit ang negosyo, anong tendency? Nag-glorify ba ang Panginoon sa negosyo ninyo? Nag-glorify ba ang Panginoon sa buhay namin? That's the whole point. Bilang follower of Jesus Christ, kinakailangan mag-reflect ang kalawalhatian. Kaya ako dito ngayon. Kung anong kabutihan ng Panginoon. I seek accountability sa D-group ko po, sa Zoom. Kasama pa nga dyan si Jobert at si Baron. Mga minsan. Online po yan. At syempre, may mentor, Pastor Danny or Kiko. Sila po, nagkaproblema kami sa pera noon. Nagkaproblema kami mag-asawa, tumakbo akong eleksyon, 9 yung kailangan, 8 konsel ang kailangan, pang-10 ako. Galing. Sabi ko, Lord of all. The whole campaign, inikwento ko kay Pastor Danny, we were crying. The whole campaign, wala kami ibang ginagawa sa koko, sa entablado, kundi i-glorify ang Panginoon. Pero bakit ganon ang nangyayari? May plano ang Diyos. Hindi mo alam, hindi ko alam.
Pero in the end, laging maganda. Pastor Danny, si Don, ito po, anak ko po, andyan po sila. That's my wife, Lara. Ano yung seeking accountability? Therefore, in the book of James, chapter 5, verse 16, therefore, you confess your sins to one another. You pray for one another so that you may be healed. Healed not only physically. Healed yung financial problems natin. Yung healed, yung spiritual growth natin. Kung gaano ang pagkakakilala natin sa Diyos. Minsan sinasabi natin parang wala naman si Lord. Parang tulog. Parang nakakalimutan na ako ng Diyos. Kapatid, pag once pumasok sa isip mo yon, ibabalik ko sa yung tanong. Baka ikaw ang nakalimot kung anong kapangyarihan ng Diyos. Dati mo nang kilala. Kami, track record ng Panginoon, hindi nagkulang sa amin. Hanggang sa puntong ito. Kaya every time may problema, natalo akong konsyal, nalugi, nabaon sa utang, nag-away mag-asawa, titignan ko lang, binabalikan ko ang track record ng Diyos sa buhay ko. Hindi nagkulang. Kaya nga ngayon, marami ang blessed dito. Lagi kong sinasabi, if we work, we work. But if we pray, God works. Totoo po yan. Ito ba, review. Debts. Deal it with God, employ as a strategy, begin a payment plan, turn away from debt, seek accountability. Alam nyo, totoo lang, lahat ng kailangan mo, binibigay ng Diyos. Yung tingin mong kulang ngayon, hindi mo yun kailangan ngayon. Can I hear amen? Kaya wala kang masasabi. Wala. Malaki ang pagkukulang sa akin ng Diyos. Hindi. Kaya nga yung bukas, huwag mo intindihin yun, bukas yun. Yung ngayon, yung tingin mong kulang ngayon, hindi mo yan kailangan ngayon. Yung babayaran mo next month, huwag mo intindihin. Baka mauna pa kunin na tayo ni Lord eh. Hindi ba? Minsan doon tayo kinakain eh. You know why? Because you don't read the Word of God. You don't read yung character, yung heart ni God na gusto tayong pagyamanin ng Panginoon. Saan mo matututunan yun? Saan mo mababasa yun? It's in the Bible. Kaya nga, Bible is the basic instruction before leaving earth. Narinig nyo na yan eh. At the end of the day, kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka kalakas ngayon at kayaman, kukunin ka ni Lord. Wala ka madadala kahit ano. Kaya hindi mo dapat problemahin. Kaya sa prayer, di ba? Give us this day our daily bread. Yung ngayon at mamaya may hapunan ka, praise God, hallelujah. Isipin mo lang na mas marami pa ang nasa mas mahirap na sitwasyon ngayon kesa sa'yo. Yung anak nila, ganun maglakad. Yung asawa nila, ang daming tubo, nakahiga. Ikaw, nakikinig ng salita ng Diyos at maayos ngayon at nakakatulog. Joke lang po. Diba? Freedom from debt. In the book of James chapter 1, one of my favorite, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Because you know, the trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Dumadaan ka sa pagsubok, sabi nga dun sa title, baon ka sa utang, pure joy. Pag nasa Panginoon ka, kahit wala kang pera, nakangiti ka. Why? Because you understand that the Lord is the main source and provider and not you. Not TV network, not movie projects or TV commercial para sa akin, not the president, not the mayor. Kaya nakakalungkot nung nakaraang eleksyon eh, di ba? Para bang pagbabago. Bakit? Pag nanalo ba yung presidente mo, okay na ba kayo sa loob ng bahay mo? Promise? May time ka na sa anak mo? Promise, hindi mo nalolokohin asawa mo? Pag yung nanalo presidente, kinakampanya mong gigil na gigil ka sa Facebook? Diba? Parang yung mga bata pang iba, diba? No offense meant po. Ganun sila sa kandidato nila. Ilan taong ka na ba? 16 po. Ano kinalaman mo doon? Paano mo nalaman yung history nila? Hindi po. Ito po yung pagbabago. Ganun. Sabi ko, ano nangyari? Kaya ang mundo hindi bumubuti. Hindi po.
Kaya nga, andyan ang Panginoong Yesus, kaya nga babalik siya para iligtas ka. Alam niyo po yung John 3:16? O sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. For God, that He gave, that whoever shall not perish. John 3:16, yung kasunod. John 3:17, sabay-sabay tayo. For, patay tayo dyan. Ang ganda nung kasunod. John 3:16, lakas ng boses nyo. Parang pinatutunayan yung Christian. Christian ako. For God so loved the world. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. No. But to save the world. Mawawala ng saysay yun kung maayos na tong mundo na iniikutan natin. Ako natin? Kaya sinabi doon yung salitang save. Ibig sabihin, babalik si Jesus Christ para iligtas tayo kasi magulo to. Iligtas tayo, hindi man physical body, but spiritual body. Eternally. Iligtas tayo, kahit ngayon. Kaya kang iligtas ng Panginoong Yesus, basta lumapit ka lang sa Kanya at sumuko ka. Ang problema, ito, world again. Kaya nababaon, kaya yung pera talks about world. But look at this, whenever you face trials, 1 ba? 2, 3, many kinds. Madaming pagsubok. O bakit? Bakit may ganyan? Bakit consider pure joy pa rin? Because this is the testing of your faith that will produce perseverance. You will learn to persevere. Matututo kang magtiis kasama ang Panginoon, hindi ang kayabangan mo. Tignan mo, halimbawa lang, may kaibigan ako. Pare, punta ka sa bahay ko. Punta ako sa bahay niya. Pasok. Napasok ako sa loob. Pagpasok ko dito sa loob ng bahay, ang gulo, ang baho. Sira yung pintuan, yung sahig, butas, may tumutulo sa kisame. Walang electric fan, walang oxygen, mabaho, tsaka humid yung loob ng bahay. Yung upuan, kamuntikan pa ako mahulog, sira talaga. Pre, pwede ba makisiya? O sige, pasok ka. Nag-CR ako. Pag CR ko sa loob, baho din, walang flush, ang dumi. Wala nga akong toilet ang dumi. Okay na, sige, upo na ako ulit. Kwentuhan, umalis na ako. Umalis ka na. Halimbawa, ikaw yon, kaibigan mo rin, inimbitahan ka. Umalis ka na. Sige, pre, thank you. Paglabas mo dun sa bahay, lumabas tayong ganyan, ang tanong ko sa'yo, ando yung bahay, dito ka na. Yung bang bahay na madumi at magulo, problemahin mo ba? Magpapaka-stress ka ba doon sa bahay na magulo? Salamat sa pagsagot. Salamat. Hindi! Kung ako man, bakit ako papastress dun? Hindi ko naman bahay yun. Mundo niya yan Tayo, kukunin ng Panginoong Yesus. Pag namatay ka dito, pag ulat mo, tapos na yan. Ayun ang Kristiyano at destinasyon ng Kristiyano. Ang problema, paglabas mo dito, marami sa atin, grabe no? Ano kaya pwede kong gawin dun? Grabe yung bahay Hindi ako makatulog. Ang dumi, no? Ano kayong gagawin ko? Dito muna ako. Ay, grabe to. Hanggang kailan kaya to ganito? Baka nalang bigla to. Ang dami mo nang iniisip. Hindi mo bahay yun. Hindi mo bahay ito. CCF Tandang Sora. Huwag kang pa-stress sa mundong ito. Gusto ng Panginoon, tumibay ang pananampalataya mo. Kasi yung problema tinadaanan mo, di ba pagpapunta ka, ang layo. Galing ako Antipolo Ang layo ng Tandang Sora. Ang layo naman ng Baguio. Pagpapunta. Pero kapag dinaanan mo na, pagpabalik ka na, alam mo na Anong sabi ng karamihan? Pagpabalik na. Lapit lang pala nun. Pagpapunta, layo. Bakit ganon? That's the blessing. Yan ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Every time, humahantong tayo sa pagsubok. Yan yun. The testing of your faith produces perseverance. Habang dumadaan ka, naiinip ka, nasisiyan na kayo, nagugutom na ang haba ng biyahe. Pagdating mo doon, pagpabalik ka, alam mo na. Dinaanan mo na Ano pa bang ihirap ng lockdown? Hindi ba? The struggle we're in today is developing your strength for tomorrow.
Di ba? Ako sabi nga namin, ako kasi pumipila rin ako sa grocery nung pandemic. 3:00 na madaling araw, pila na, di ba? Nakamask ka. Ano pang ihirap doon? Eh ngayon, pag mag-grocery ka, pag nabuwisit ka sa pila ng grocery or whatsoever, balikan mo lang yun. Ang dami ko nang dinaanan, mas matindi nga yung ondoy eh. Di ba? So yun yung mga dapat na tignan natin na tinuturo ng Panginoon. At ngayon po, before we end, 5 words. 5 words po. Key. Sabihin nyo nga po, key. Kanina nakita natin yung tip, yung practical, kung paano natin isa-settle yung mga utang natin. Ngayon po, testimony. Yung key this afternoon is keep educating yourself. Don't stop. Do not stop learning. Always count your blessings. Ano pong ibig sabihin? Yung bahay ko po, na niloan namin, yung Proverbs 16:1, pinangunahan ko ang Panginoon. Maraming ganon. Mortals make elaborate plans, but God has the last word. Hindi ikaw masusunod, kapatid. Kahit gusto mo pa yan, kahit ipilit mo yan, pag ayaw ng Diyos, wala. Pinagawa namin yung bahay, hindi namin kinaya, sinuko namin. Ganon din, pagkakonsehal. Hindi naman namin pinilit, pero experience pa rin na dinaanan namin, akala namin panalo na ako. Hindi pala. Praise God indeed, ang daming plano ng Diyos. Papakita ko sa inyo kung bakit lahat nangyari yun. Kung bakit ang sarap balikan na paulit-ulit kong sinasabi, yung track record ng Panginoon. Ito po yung bahay. Sabi namin, Lord, yung keep educating yourself. Lord, alam namin mabuti ka. Iniiyak namin sa ito. Dream house namin to. Plinano namin lahat to para mabuo. Huwag mo namang kunin. Bigyan mo na lang ng trabaho kahit ano. Makabayad lang ako sa housing loan. Hindi pinayagan ng Panginoon. Alam niyo nangyari? Ayun yung napanood yung storya dun sa vlog namin ni OG Diaz. Kunento ko lahat yun sa kanya na kahit nawala yung bahay, may magandang plano ang Diyos, kaya masaya akong umiiyak. Umiiyak ko ako hindi dahil nalulungkot ako. Umiiyak ako sa sobrang pasasalamat sa Panginoon kasi ang daming pwedeng mangyari pero hindi yun hinayaan ng Diyos para masaktan ako. Ganon din kayo. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Plans not to harm you, but to give you hope and a better future. Ito, lagi kong sinasabi to. Walang saysay na sabihin mong nagtitiwala ka kay Lord, pero hindi mo naman siya sinusunod. That's true. I trust you, Lord. Oh, surrender lang yan, pre. Surrender mo lang. Lakas mag-advise yung iba eh. Alam mo, hindi pwedeng sabihin mong surrender, pero ayaw mong sundin yung sinasabi ng Panginoon. Ayaw mong sundin salita ng Diyos. Sabi diyan, maging tapat. Huwag tayong magsinungaling. Huwag tayong ganito. Hindi mo naman sinusunod. Yung plano ng Diyos, produce perseverance. Huwag ka magreklamo kung anong dinadaanan mo. Dahil sa Panginoon Diyos, walang aksidente. Did you know that lahat na nakaupo ngayon at ako dito, eto mismo ang disenyo ng Diyos sa hapong ito. Sa inuupuan mo, nakikinig ka, sa narinig mo na, sa mga matutunan mo pa mamaya, bigay at plano yan ng Diyos. Hindi aksidenteng andyan ka. Promise. Second word, focus. Sabihin niyo po, focus. Focus this afternoon, ibig sabihin, you follow one course until successful. Yung bahay, hindi namin mabenta-benta, napakasakit, but we need to let go. Binenta namin, pinanghawakan namin itong 2 Corinthians chapter 4, verse 17-18. Sandali lang ang mga maliliit na problemang ito. Pero ito ang magbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng mga paghihirap. Verse 18. Kaya nga, nakafocus kami, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Kasi, hindi naman tumatagal yung nakikita. Pero yung nakikita, pero yung hindi nakikita, yun ang tatagal ng walang hanggan. Yung bahay, yung kinikwento ko sa'yo, wala yun. Ang focus mo, you follow one course until successful sa Panginoon lang. Kaya nung nabenta namin yung bahay, dito po kami bumagsak sa mas maliit. Praise God pa rin. Alam niyo po kung bakit?
Paglipat namin dito, kung hindi kami pumayag at kinontra namin, ganun tayo eh. Meron kang gusto, may diskarte ka, pero hindi umokay. Kaya sinabi ko nun sa vlog, di ba? God's no is not a rejection. It's a redirection. Hindi porket hindi umayon sa gusto mo, wala na, out ng Panginoon. Hindi po. Nabenta namin yung bahay before pandemic. We let go. Sige, Lord. Tinawaran. Sige, hindi na namin kaya. Umiyak ho kami. Mahirap pong ibenta. Pinayagan ng Diyos. After 1 month, lumabas si COVID sa Wuhan. Can you just imagine? Kung kinontra namin yung kalooban ng Panginoon, kung kinontra namin na hindi namin ibenta, nag-COVID, lalo kami nabaon sa utang. Hindi namin mababayaran, hindi namin mabibenta, at for sure, ang ending nun, sa 2 taon mahigit na COVID, na wala namang kaming income, kung hindi hihilahin at kukunin ng bangko yon. Nabenta. Eto na ngayon kami. Saya namin kahit maliit lang. Saya namin. O, kaya niyo bang bilhin? Oo, sana po, sana. Maglo-loan kami. Nag-loan kami. Hiningan ako requirements. Wala akong ITR eh. Pero eto naman yung mga credits ko. Okay naman. Ay sir, hindi pwede. Hindi pwede, walang ITR. Gawa natin paraan. 3,000 lang. Gagawa tayong peking ITR. Sabi sa akin, balik ako sa kotse. Kasi kausap ko yung accountant ko. Paloloan din daw tayo ng bangko, pero pepekein natin ITR. Parang mali, no? Bakit kailangan? Requirement daw eh. Di ba tagal na natin oo nga, no? Sabi ko, hindi. Mali ito. Ang dami ng pinakitang kabutihan ng Diyos. Tapos sa halagang ITR, halagang bangko para sa bahay, gagawa tayo ng illegal? Hindi. Balik ako. Sensya na. Hindi ko mapepeki yan. Wala, sayang yung bahay. Bibigay sa inyo mas mura. Di, okay lang. Kahit upahan na lang namin. Pero sayang, ano ka ba? Lahat ganyan ginagawa. Ginaganon pa ako. Lahat ganyan. Legal yan. Gusto kong sabihin, oo. Gusto ko, di ba? Ungas. Huwag mo akong pinaglololoko. Subuko na ang Panginoon. Kaya di ba, yung sa 1 minutong pleasure ng kasalanan, sa 1 oras, sa 1 buong araw, pagpapalit mo yung kabutihan ng Diyos para sa maliit na bagay. Kung pumayag ako dyan, baka hindi mangyayari, kikwento ko sa inyo ngayon. Sabi ko, Lord, di po. Upahan namin. Inupahan namin. Praise God. Na-enjoy ho namin to. Imagine, after pandemic, naka-lockdown kami dyan sa maliit na bahay at may pera kami. Tinawagan ko yung credit card. Bayad. From 1.2, dahil kinausap ko, tinawaran 900,000. Yung suppliers ko iba, kung tag 50,000 sila, pero nakiusapan ko, baka pwedeng tagkakalahati. Tinanggap nila. Kesa wala. Ganun talaga eh. Harapin mo. Yung isa, pinabarangay ako. Kasi tinatawaran ko, parang 350,000. Sabi ko, boss, baka naman wala na matitira sa akin. Hindi pwede yun. Ganun. Berwin Mailey, punta sa barangay, no problem. Uy, idol, no problema. May utang ka? Oo, gusto mo pagsigawan pa? Alam mo na nga, andito ako, kakausapin ng barangay, gusto mo pang bulat-latin. Gusto mo video mo? Parang ganun di ba? Marap ako. Natawaran, na konti. Actually, hindi natawaran, hindi nagpatawad. Gigil na gigil. Pandemic, Ginawa namin, buwan-buwan, lump sum. Sige, okay na. Alam nyo, by God's grace, after letting go, yung pinaka-importante sa amin na bahay na na-invest namin, na-settle namin yung utang namin. Hanggang sa puntong ito, wala na pong credit card at wala akong utang. Praise God. Dahil ho dyan, kapareho nyo na ako. Di ba wala rin kayo utang? Yayabang nyo. Ito na. Third word, faith. Di mo naman alam mangyayari, di ba, bukas? Di mo alam. So, lahat ng issues mo, paglipat namin sa bahay, maliit, di namin alam kung anong gagawin namin, paano kami kikita, naubos na rin, nakabayad kami ng utang, yun na lang. Pero blessing pa rin, kasi kung nag-COVID, wala kaming pera talaga. Ano yung faith? Yung faith is forward all issues to heaven. Lord, sa'yo to. Hindi ko to problema. Kontrolado mo to. At narinig ko sa mga sinasabi ng iba that anything under God's control is never out of control. Never. Never. Lord, eto na po yun.
Dito na kami nakatira. Kita niyo yun? Yan. Anak ko po. Kita niyo po yan. Ford Ranger. 2 taon, magtatatlong taon pa lang po sa akin, pandemic, hindi nagagamit. Sayang, bayad din ako ng bayad ng monthly. Benta na to. Binenta. Nagkapera kaming konti. Pangdagdag sa negosyo. Ang sakit din kasi wala ka ng sasakyan, nangungupahan ka. Yung talaga bang ibang-iba na yung lifestyle mo. Pero, yan ang sinasabi ng Matthew 7:17. So, do not be discouraged, CCF Tandansora. Kasi likewise, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. Ano ibig sabihin? Ang paggawa ho ng mabuti, hindi ho mamumunga na masama. Tandaan ninyo yan. Kapag step by step from here, punta ka dito sa tama ito, pumunta ito, this is your Christian walk, hanggang dito, hindi ka malalaglag dyan. God guarantees us safe, comfort, and blessing. That's true. Hindi mamumunga na masama ang paggawa ng mabuti. Sige lang, Lord. Tuloy po kami dito. Salamat. I-surrender namin to. We live a simple life in the midst of pandemic. Ano nangyari? Tinuloy ho namin. Usap kami. Di ba? Face mask, kanya, lahat. Nagka-COVID din kami, by the way. Nagka-COVID din po kami. Praise God. Nakasurvive naman po. Hallelujah. Kalimutan mo na ang nangyaring palpak. Pero tandaan mo ang aral na tumatak. Yung utang ko nun, yung sabit mo nun. Sa English, let's forget the past. Let's forget the mistake. But let's remember the lesson. Huwag mo kakalimutan yun. Kung ano yung aral mo nun, kung paano ka sumabit, when God gives you a new beginning, do not repeat the same old mistakes. Because old ways won't open new door. Ang dami yan. Because old ways won't open new door. Kung dati mong style yan, pare, cross yan, X yan sa Panginoon, illegal yan, sabit yan, huwag mo nang gawin yan. Dito tayo at magbubukas ng bagong pinto ang Panginoon. Same thing, yung aral tumatak. Eto na ngayon. Business tayo. Sige, tikim tayo, luto tayo nito. Corn dog. Di ba ito naman yung ginagawa natin? Oo nga. Sa Amerika, pupunta kami, kumakain kayo palagi. So, nag-taste test kami, ano yung timpla, ano yung reasonable price. In the midst of pandemic, nag-online yung mga anak ko, yung misis ko andun, ako nagluluto. So, sobrang luto namin ng corn dog. Siyempre, testing. Pag wala na ulam sa tanghalian, corn dog na lang. O wala magluluto mamaya, corn dog, may tira pa. O almusal bukas. Wala. Marami pang corn dog. Corn dog, almusalin niyo bukas. Puro ganun. Kasi nga po, inaaral namin yung pagninegosyo ng corn dog. Divisoria, punta kami. Nagbalita sa akin ako, Dad, yung corn dog, ayos na talaga, patingin. Paano naging ayos yan? Bukol. Mahirap sa umpisa, mahirap. Paano nangyari yan? Oo nga, hindi yan pwede. So, tuloy-tuloy po kami, in-enjoy namin yung family. Kahit hindi pa mabuo yung corn dog business. Alam mo, at the end of the day, pag naisip mo, na kung pera lang talaga problema mo, pero kasama mo, pamilya mo, okay na lahat. Madalas kasi, kinakalimutan mo kung ano yung mahalaga sa paligid mo. Madalas, sila pa yung sinusungitan mo. Madalas, sila pa yung nirereklamuhan mo. Madalas, sila pa yung sinusupladuan mo. Bakit? Kasi stress na stress ka sa mundo. Gustong-gusto mong bumangon, gustong-gusto mo yumaman. Huwag kang hayok sa pera. Tignan mo yung tunay na biyaya sa paligid mo. And before you know it, alam mo, ang dami kong kaibigan. Binabaliwala yung pamilya. Nung nagkasakit yung anak, tinubuhan, nawala. Ang iyak niya. Nasa huli ang pagsisisi. Sayang. Kaya in the midst of pandemic, kahit nagnenegosyo kami, ine-enjoy ko yung time namin together. Hanggang ngayon na hindi na pandemic. We pray together. We have devotion every week. Yung anak ko, nagli-lead din siya. Pinaikot ko yung pagli-lead namin. Wala kaming photographer. Sige, schedule natin tayo. O ganito bukas ganito, kunin mo yan, charge mo yung cellphone, yung ilaw. Tapos, di ba minsan, utusan mo yung anak mo, nakasimangot. Okay ka ba? Okay ka ba, anak? Oh, bakit? Babaan pa na konti. O, yan. Parang, hindi nauubos Hindi nauubos yung challenge mo o yung pagtitimpi mo. Kaya doon ka tinitignan ng Panginoon.
Nakaluto na kami, praise God, nakabili ako ng motor. Pan-deliver. Nag-deliver na po ako, ang dami ko ng napaghatiran. So sa umaga, tanghali, luto, hapon, schedule delivery. So praise God, kasi yung social media, umokay naman. And masarap po yung corny doggy. So ang dami ko po naikutan. Hanggang sa lagi kong sinasabi to, huy, mga kapatid, sa lahat, sa vlogs. Kaya nung COVID hanggang ngayon, dun sa corny doggy, tsaka Facebook ko, lagi ako nagsishare ng inspirational message. Lagi ako nagsishare ng pag-asa na nagmumula sa Panginoong Yesus. Alam mo, sa totoo lang, masanay tayo sa hirap hanggang sa maging madali na yung mahirap. Tama ba? Diba? Huwag kang reklamo na reklamo. Yung mahirap, mahalin mo. Yung mahirap, yung masakit, sige lang, yakapin mo, iyakan mo, iluhod mo sa Panginoon. Kasi in time, magiging madali din yan. Tsaga kami. Ako nagbubuhat sa Divisoria, online school, online program, church, CCF, etc. Here's the good part. If it's not God time, you can't force it. If it is God's time, you can't stop it. Pag sinabi ng Panginoon, Berwin, green light, go signal, approve. Pasabog ang Panginoon. Punta po akong Tiangge sa Octagon Fashion Strip. Walang kahirap-hirap. Hindi ho yan pwesto, pero dyan ako pinapwesto. Blessing lahat. Nagbuo kami ng cart. Dinesign namin, family, pinagawa ko, pinapinturahan ko, punesto namin. As a family, nag-order kami. Marami nag-donate ng mga appliances para makapag-start po yung corny doggy. Hindi ho kami iniwan ng Panginoon. Kahit may challenges, nagpe-persevere, nagtitiis, nagpupuri, nagpapasalamat kasi maraming biyaya ang dapat bilangin. And part of it is we forward all issues to heaven. And yun po yung nangyari hanggang sa nailawan yung corny doggy at kami po mag-asawa andun. Alam nyo naman, pag ang asawa mo kasama mo sa trabaho, ang gaang-gaang nun. Di ba? Gaang nun. Yung magluluto ako ng 8 yung nakasulat na order, 3 lang pala. E di sayang na ngayon yung 5. Di ba? Alam mo yung mga ganun, tinitignan nyo ng Panginoon. Tinitignan niya kung importante ba yung ugali mo, importante ba sa iyo yung mundo. Yes, may quality, pero hindi naman tamang sigawan mo yung asawa mo. Hindi naman tamang porkit iniingatan, hindi, di ba? Being is more important than doing. The heart, yan ang checkin ng Panginoon. Na-enjoy namin yan. Kasama yung anak ko. Naguhugas din ako ng plato sa gabi kasi wala pa ho kami assistant. Yung wife ko yung taga-order, ako luto, ako hugas. Kaya ko picturean mo ako, testimony to. So ano yung sinasabi? In the book of Hebrews, chapter 12, this I love so much. Verse 10 to 11, our fathers discipline us for a little while as they thought best. Tayo mga tatay, di ba? Nandidisiplina tayo. But God disciplines us for our good that we may share in His holiness. Next verse. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Madali ba? Hindi. Meron ba nakitang dinidisiplinang madali? Wala. Lahat yan, huhubugin ka. Kaya eto yan, CCF Tandang Sora. Kung ikaw ngayon, hindi nakakaranas ng disiplina, kabahan ka na. Kasi sabi sa salita ng Diyos, baka ikaw ay anak sa labas. Totoo lamang po. Hindi ko lang naisama yung verse dito, but dito rin yan sa Hebrews, pwede niyong buksan. Nakakatakot kapag hindi ka dinidisiplina. Ibig sabihin, parang relax na relax ka sa buhay. May kaibigan ho kami ganyan eh. Tuwing nagdi-D-group siya, tuwing nag-church, bumabagsak yung negosyo niya. Kaya ayaw niya magnegosyo. Niloloko namin, Brad. Kaya siguro ganun, kasi sanggandikit mo si Taning. Kasi okay kayo ni Taning. Kasi may mga illegal siyang ginagawa eh. So every time magdi-D-group siya, lumalaglag yung negosyo niya, nagkakabwisit-bwisit. Sa katwiran niya, para ayoko na dyan. Hindi ako maasenso pag nagba-Bible study ako eh. O, kamusta naman niya? Wala, okay. Okay siya, pero ang dami niya illegal. May mga on the side online sabong. May mga on the side bisyo. Pero okay siya. So, wag nating tularan, wag natin tignan yung masaganang buhay, pero walang disiplina ng Diyos. Kapatid, sayang ito. Harvest of righteousness. Yun nagtitimpe. Praise God.
Dinedicate po namin yung corny doggy. As a family, andun kami. Diyan din ho nangyari yung vlog ni OG Diaz na after that vlog, dumami ho ang customers. At yung opening namin, second day namin, eto yung itsura namin. Alam niyo po kung bakit? Lord, okay ba't ganun? Meron kami worth 10,000 pesos advance orders, online, maaga kami. Walang kuryente sa Taytay Tiangge. So hindi kami makaluto kasi electric fryer to. So lahat yung walang kuryente. So sabi ko sa kanya, picture tayo, testimony to. Alam niyo sa araw-araw na ginawa ng Diyos na sinasabi nating hindi aksidente, lahat yan. Kung dati, wala kang wenta sa mga wento mo. Pero kapag Kristiyano ka nang sumusunod sa Panginoon Diyos, lahat ng kwento mo may kwenta na. Ang daling magmura, ang daling magalit sa kuryente, dun sa establishment. Bakit palpak? Ang dami mong customer. Sasabog ka kagad. Pero, is it worth it? Makikita nila na ikaw si Berwin Mayley, binago na. Makikita nila, malalaman nila, Kristiyano ka, tapos nagmumura ka sa parking. Mali. Flat. Ang daming challenges. Pero hindi yun. Hindi yun ang sitwasyon. Naramdaman namin yung fourth word, now. Sabihin nyo now. Now, wala na kami sinayang. No opportunity wasted. Salamat, Panginoon. Nagsipag po kami as a family. Tuloy-tuloy, sumabog po yung corny doggy in a sense of business, in a sense of customers, at lahat. Kumbaga, kumita ho yung corny doggy, kaya nakakaipon kami. Habang, ba't ganun? Yan. Nagne-negosyo kami. Kaya ito, kung mapapansin ninyo, yung Ford Ranger, binenta na namin. So dito, sa subdivision namin, walang tricycle dyan. Maglalakad ka pa ng malayo, parang resort. Habang nagko-corny doggy kami, minsan mantika, minsan hotdog, minsan kung ano yung stocks na kulang, minsan keso, bit-bit ho namin yan papunta ng Taytay Tiangge. That is 20 minutes away. Pati yung mga anak ko, pagtutulong sila doon. Alam nyo, nagtatampo sa akin yung pamilya ko. Sabi niya, Dad, baka pwede naman. Practical lang naman. Kesa maglakad tayo, tricycle. Baka pwede naman tayo mag-taxi. Mag-grab. 50 pesos difference. Ang ginhawa na. Alam niyo, sabi ko sa kanila, parang isang ama natin sa langit. Ako rin po, bilang padre de pamilya. Sabi ko, alam ninyo, kapag sinortcut natin yung proseso na gustong ipadaan sa atin ni God, mababaliwala yung biyaya niya. Wala tayong sasakyan. Mag-tiis tayo. Kulang pa naman talaga yung pera eh. Ba't ka gagastos ng Grab? Konting tiis lang. Dadating ang panahon, aani rin tayo. Tignan ko lang kung hindi kayo umiyak. That's my dialogue. Tignan ko lang kung hindi kayo umiyak kapag nagkakotse na tayo. Sabi ko sa kanila, mag-focus tayo sa layo ng narating natin. Huwag kung gaano pa kalayo ang gusto mong marating. Same thing with us. Tignan mo na, hanggang sa puntong ito, o nga Lord, hindi mo talaga ako iniwan. Kung saan man ako papunta ngayon, ikaw nang bahala. To cut the long story short, tumingin kami, nag-marketplace kami, meron na ako 90,000. Ito, 90,000. Kotse, 90,000. Oo nga, kotse. Yung pinapasabog sa pelikula, 90,000. Huwag naman ganun, hanap kami. Kasi cost cut eh. Nakakita kami, nakaipon pa kami, 200,000. Pajero. Yan. Mitsubishi Pajero, Japan, converted 1996. Bagong-bago. 1996. Eto na ngayon. Nakita namin. Praise God. Kasi wala kang sasakyan eh. Pwede na to. Ang saya-saya mo. Dati puro Ford din po sasakyan ko. Puro brand new. Yaman mo dati, di ba? Eto na ngayon. Ano, punta? O sige, punta ko. 200 daw. Tawaran ko na. Pray mo na kami, Lord. Ganyan, ganyan, ganyan. Kita na kami. Boss! Berwin po. Nagpakilala ko. Oy, Idol! Sabi niya sa akin. Sabi ko na ikaw yung kachat ko, Berwin the Bear, ganyan. Oo nga po. Nanonood ko yung mga vlog mo. Blessed na blessed kami. Inspire na inspire. Christian ako. Alam niyo kung sino siya? Close in security ni Mayor Vico Soto. So, Christian. Christian din ako, bro. Blessed na blessed ako sa'yo. Ganun ba? Hay ka, sandali lang. Lord, Christian to, matatawaran ko to, sabi ko. Lord, may blessing to ako. Of all naman, Christian pa. Pwede namang hindi. 200,000. 180,000. Binayaran ko. Inuwi namin. Tuwa kaming family. Inalagaan namin.
Pinalinis namin yan po siya. May sira pa nga yan dyan. Siyempre, hindi na bago. Pero, kaysa wala. So, tuwang-tuwa kami. Nagse-celebrate kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Daming gasgas nun, ha? Pupugak-pugak pa yan. Pina-check up namin. Kasi luma na di ba? After na pa-check up, hindi na natapos. Pa-check up na naman kami. After na pa-check up, tumirik na naman. Sabi na, Lord, ano to? Blines mo kami, binigyan mo kami ng pera, successful corny doggy, nakaipong kami, binigyan mo kaming kotse, alam mo to Alam mo yon? Hindi mo maintindihan, huwag ka magre-reklamo. Huwag ka magreklamo. Tanungin mo lang, Lord, imbis na magreklamo ka, kapatid, tanungin mo, Lord, anong tinuturo mo sa amin? Anong gusto mong gawin namin? Kasi, nahihirapan na rin kami. Hindi ho madali Sira. In 1996, yung mga goma, luma na rin. Punta kami Mega Mall. Galing kami Antipolo, Taytay. Wala pa kami sa Kainta. Flat na. Maya ganun. Pero alam nyo, sabi nga namin, ang pangalan po ng Pajero, Pajerwin. Kasi Berwin, pinangalan na yung family. Alam mo, sabi namin as a family, si Pajerwin, yung sasakyan, ang tagal nating pinag-pray. Si Pajerwin, yung sasakyan, na luma, na from tricycle, binigay ni Lord. Na up to this very moment, habang bumabiyahe kami, na nakasakay dito, hinahumble pa rin kami ni God at tinuturuan yung patience namin, tinuturuan yung yabang namin, kung malamig yung aircon, kung magyayabang kami, kung whatsoever, kung saan namin gagamitin sa sasakyan. Pa Jerwin, binigay ng Panginoon para turuan pa rin kami. Hindi para pasaganahin. Hindi lahat ng binibigay ng Diyos ay sagana lang para sa iyo. Para guminhawa, hindi. Marami siyang aral. Marami siyang turo para sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Diyos, gusto nyong lumakad ng matuwid na Kristiyano. Pag gusto mo bilang Kristiyano, alam ng Panginoon yun, tatapikin ka sa puwet. Mali yan, anak. Dito ka muna. Sisirain ko yung aircon. Mali yan, anak. That's illegal. Tatapikin ka ulit sa puwet. For you to realize that God is in control and He is disciplining us. Sa madilim na dinadaanan natin, diyan mo makikita ang liwanag. I always say that. Hindi mo makikita dito yung liwanag kasi maliwanag na. Pero sa pinakamahirap na sitwasyon mo sa buhay, doon mo mararamdaman ng Panginoon. Kung kailan ka mahinang-mahina, doon ka malakas. Yan ang sinabi ni Apostle Paul. Di pa natapos. Nataw naman ako. Tirik na naman yung sasakyan ko. Pero this time, nakangiti na ako. Lord, salamat. Suko ko na to. Wala nang reklamo, wala nang sama ng loob. Masira, paggawa. You always provide. It's not a problem. Look at this. After those situations of Pajerwin, nag-hire kami ng tao, may tao na kami, gumaang na yung trabaho na asawa ko. So praise God. Hindi lang po natapos doon. Nagliwanag pa. Nag-train na rin ako ng tao, na-cook namin sa corny doggy, at meron na nga akong cook. Kaya nung nagkaroon ako ng cook, nakalabas na ako ngayon. Kasi bukas kami ngayon Nung wala pa akong cook, lagi ako andun. So hindi ako makagalaw, hindi ako makapag-serve kay God, hindi ako makapagtrabaho. In the midst of Pajerwin, pumutok lalo yung corny doggy, maraming nag-endorse na artista, bayani, marami pang iba. Tsaka ito, simple lang po. Simple lang po yung endorser namin. Si lang po. Peter, can you, Diona, pinadala lang po namin. So praise God, sa ginawa ng Panginoon, sa mga pagsubok na dinaanan. So sabi namin, ngayon na yun, no opportunity wasted. Alam nyo kasunod niyan, last word, is you grow. Grow. Ito yung, hindi ka umaasenso, mabagal ang usad, pero nag-grow yung relationship mo sa Panginoon. Patibay ng patibay yung pananampalataya mo. Na pag may nangyari bukas, sasabihin mo lang, Lord, you are in control. This is not mine. Hindi ko to bahay na madumi. Hindi ako papastress. Lalabas lang ako dito, I will continue walking and give my time sa iyo lang. You will grow. Ano yung grow?
God rewards our work. Tuloy, kahit okay ang business, tuloy ang D-group online. Tuloy ang D-group physically. So we meet one another weekly, twice a week. Minsan nga, mas madalas pa, we gather so much, we share blessings, we encourage, marami may problema, yun yung kikwento ko, makakabless sa kanila, kikwento nila, makakabigay encouragement sa akin. So tuloy-tuloy. So counting so much of blessing, na kung ano meron ka, at kung nasan ka man ngayon, regalo yan ni Lord sa'yo. Kaya gawin mong viral trending ang kabutihan ni Lord. Yung sinasabi ko, kaya ako andito ako, kanina pang first service, medyo biglaan ho ito. Galing ho ako sa maraming trabaho at kagabi ko lang po na umpisahan tong message hanggang 1:00 na madaling araw. Tapos gumising po ako kanina ng 3 o'clock, 2 oras tulog para ho sa Panginoon. Bakit ho? Kasi ho, napatunayan ko na ang kabutihan ng Diyos. Nagtiis ako, hindi ako binitawan ng Panginoon. Naglingkod ako sa Diyos. Bakit ito hindi ko gagawin para sa Panginoon? This is not about CCF. This is not about CCF Tandang Sora. Or not about my mentor, Pastor Danny or Kiko. Hindi ho. Para kay Lord to. Gusto kong i-share sa inyo kung gaano kagaling at gaano kabuhay ang Panginoon. Sa utang, sa pera, sa pamilya, sa buhay. Ito na. Last day namin yan. Di ko pa sa inyo. Kikwento ko ngayon. Last night namin yan dun sa bahay sa Taytay. Yung nakita niyo kung saan kami lumipat, tumawag yung may-ari. Berwin, mag-re-renew pa ba kayo? Opo, ma'am. Opo, okay. Actually, gusto nga namin bilhin eh. Babuelo lang kami kasi the business is doing good. Pero bibili nyo na. Wala pa po. Short pa po kami sa budget. Wala pa. So, re-renta lang. Oh, sige. Mag-i-increase ako 15,000. Ma'am, di ko kaya. 15,000. Pag ganun, benta namin, paparent namin sa iba. O ganun. Okay. Ngiti lang kami. Why? Alam na namin ng Panginoon. Subok na ang kabutihan ng Diyos. Ba't kami mag-aalala? Throughout Bible studies, throughout fellowship and testimony, may kaibigan kami, inimbitahan kami sa Antipolo. Tingnan nyo itong bahay. Parang bagay sa inyo to eh. Yan yung gate, yan yung harap, yan yung gilid. Pwede nyo gawing corny doggy, commissary. Ito yung labahan. Ganyan. Pwede nyo gamitin to. Tapos may water station kami dyan. Hindi na namin ginagamit. Pwede nyo rin office. Tapos ito, parking po. Medyo malaki siya. Ano? Gusto nyo? So, paano gusto? Wala kaming pambili. Kayo, kahit bigay na namin sa inyo. Sabi, wag naman. Sandali, hindi naman pwede yun. Ikaw, tinawagan namin si Pastor Danny. Pastor, ito si parang nahihibang eh. Hindi ko nababanggitin pa nga. Bibigay sa amin yung bahay. Baka nakadroga to. Mahirap na. Baka sumabit. Baka sumabit ako, di ba? Hindi ko alam. Hindi, Berwin. Napag-pray na nila yan. Gusto nila kayo i-bless ng bahay. Sabi ko, Pastor, nag-usap kami. Sabi ko, kapatid, baka hindi ko pa mabili. Okay lang, ditiran niyo muna. Kahit stayan niyo muna, kahit wag ka na magbayad, sabi niya na upa. Sabi ko, Pastor, hindi pwede, anong tingin ninyo? Di, wag pagbayarin mo, sabi ni Pastor Danny, kahit maliit. Yun, expect namin, sa laki nito, tinanong nga namin iba namin kaibigan, mga magkano to? Pare, pinakamaliit nito, 35. Ang regular nito, mga 65 to. 70, laki eh. Hulaan niyo magkano upa. Sige, upahan mo na lang kahit maliit. 5,000 pesos. Para kayo mga Korean. 5,000 pesos? Sa Pasig, sa Maynila, 7,000 pagbukas mo, kama na. Sa CR, Arinola na lang. Sa baba ka magsisiya. 5,000? Sabi ko, Lord, totoo? Pero sabi ko, thank you. Kaya lang, bulok ho yung loob, sira. Pero hindi naman yung parang sira nung kunento ko dito. Hindi naman ganun. Sira yung loob, repaint, maraming gagawin. Palit tubo, ganyan, etc. Pero paggagawa namin, paano ba hanggang kailan kami dito, if ever? Ikaw, sabi niya, anong gusto mo? Gawa natin kontrata para malinaw. 1 year, 2 years? Sabi ko, lugi ako dito pag 2 years lang. Pag 3 years, pwede pa. Sure, gusto mo 5 years pa eh. Wow. Kontrata, punta kami. Anong sinasabi ng Proverbs 3:5-6? Dito tayo madalas sumasabit. You trust in the Lord with all your heart.
Not some of your heart, not part of it, but all. Pag sinabi mong susuko mo lahat, all. And lean not on your own understanding. Iba ka mag-isip, iba ang plano ng Diyos para sa'yo. Hindi mo ma-imagine. Kung paano kanya i-bless, marami siyang pwedeng gawing daluyan. Ang problema sa atin, gusto natin, bago kami magtiwala, Lord, pakita mo muna. Ganyan ang tao eh. Show me. Patunayan mo. Tsaka ako maniniwala. Pero kapatid, iba ang Panginoon. Ang Diyos, magtiwala ka lang, ipapakita ko sa'yo. Kaya mo magtiwala eh. Kaya hanggang ngayon, usad mo, ganyan lang. To, lean not on your own understanding. In all your ways, you submit to Him, and He will make your path straight. Hindi sinabing, in all, kasi submit ka na, di ba? Suko ka na. Hindi niya sinabi dyan na result kagad, jackpot kagad, winner ka kagad na, and He will answer all your prayers. No! No, no, no. He will make your path straight. Bibigyan ka pa rin niya ng daan. Pero matuwid. Nasa sa'yo na kung mauulog ka sa kanan, kung liliko ka sa kaliwa, para magkasala. Sabi niya, bibigyan kita. Tuwid na daan. Yun ang nangyari. So I prayed for it. Sabi ko, Lord, kung pagagawa ko ito, malaki gagastusin ko. Wala akong mailalabas. Siyempre, maingat na tayo sa utang. Ayaw na natin ng gano'n. Paano gagawin ko? Pray kami. Nausap ko yung family ko. Hindi pa natin ito matitira na kasi sira. Oo nga. Pray muna tayo. Lo and behold, ang tagal ko na hong walang regular TV show. Tumawag sa akin, kaibigan ko, kumpare ko si Epikison. Bro, may project tayo sa Net25. Every Sunday yun. Mamaya, panoorin yun. Hindi po ako nagpo-promote. 8 o'clock. Quezon City, talaga? Oo. Wow, alam mo, blessing ito. Oh, bakit Brad? Kasi may bahay, ganyan. Talaga. Natuloy ho yung taping. Yung tinaping ho namin doon. Yung lato na sineldo ko. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yun. Pinagawa ho namin yung bahay. Andun na po kami nakatira ngayon. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Nilinis po namin. No, yung loob, na-renovate na, naayos na ito. Uy, nakita niyo po ba si Pa Jerwin? Guess what? Ang tagal na sirain ni Pa Jerwin, pero nung naglipat kami, mga ilang balik yun, Taytay to Antipolo, hindi bumigay si Pa Jerwin. Kahit aircon, pag nagmumol kami. Alam mo yung, hindi mo siya nirereklamo, pero iniingatan ng Panginoon. Wala kang sinasabi sa kanya, pero binibless ng Panginoon si Pa Jerwin at walang kaproblema. Na flat, wala. Swabe ho si Pa Jerwin. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Alam nyo, last Sunday po, hindi ko alam kung nag-church kayo. Ang message po is about giving. Tama ba? You remember? Giving, tithing. Sabi ko, Lord, sobra-sobra na po itong bigay mo sa akin. Ako gumagawa na naman ako ng message. Ganito po, PowerPoint. Para sa CCF Taytay po. So about giving, kung saan yung spiritual growth mo, yung pagmamayari ng Diyos, isukli mo, ibigay mo rin sa Kanya. Ganun. I'm not saying that you tithe. No, I'm not saying that. Sa akin lang, ang understanding ko, bigay ito ng Diyos. Kung pagkakatiwalaan ko ang bigay ng Diyos, dapat ibalik ko rin yung para sa Kanya para makatulong ako sa simbahan. Sabi ko sa asawa ko, Naps, kunin mo yung kalahati dyan ng kapital ng Corny Doggy. Bigay natin bukas sa Taytay. Sabi ng asawa ko, sure ka? Ganun talaga eh. May bahay ka. Okay si Pa Jerwin. Bigay natin. Alam nyo, gustong-gusto ko to eh. Gusto mo makitang kumilos ang Panginoon? Extraordinary moves of God begin with ordinary acts of obedience. Obedience. Obey. Lord, I trust you. Binigyan mo ko, bibigyan kita, yung para sa'yo, bibigyan mo ko ulit. Hindi ko alam kung ano yun at kung kailan kasi sobra-sobra na. Ito na ngayon. Kaya yung Bible, Genesis to Revelation, i-shortcut mo, isang salita, obedience lang. Arami kasi. Ayaw sumunod. Di ako, wag, hirap niyan, bro. Ito yung kinalakihan namin eh. Ganto kami. Wag, pwede naman yan. Mabait naman si Lord. Okay lang yan. At least, di ba? Puro ganun. At least ganto. At least ganyan. Wow. Pag gusto mong i-bless ka ng Panginoon, sumunod ka. Mahirap.
Subukan mo sa anak mo. Pag hindi sumusunod sa'yo, baka mas matindi ka pa sa Panginoon. Baka kinakaltusan mo pa yung anak mo pag hindi sumusunod. Nag-D-group po kami. May isa ko kaming kaibigan. Nag-selfie ako. Tumakbo po ng vice mayor. Ito pa po But wait, there's more. Tumakbo siyang vice mayor sa Quezon. Sabi niya, Lord, panalunin mo lang akong vice mayor. Gusto kong i-bless ng 2015 Ford Ranger wild truck si Berwin at family niya. Sabi niya, kinikwento sa amin. Nanalo siya, Vice Mayor. Wild truck 2015. Yan po yun, nasa selfie. Nanalo. Pabalik daw siya ng Antipolo, pa Maynila. Kinausap niya ulit si Lord. Sabi daw niya kay Lord, Lord, bibigay ko pa ba ito kay Berwin? Ikaw na lang bahala. Alam mo, ganun minsan di ba? Pag kinumit mo na, sige Lord, I trust you with this. Pero after nito, okay. Tapos pag okay na, hindi mo naman, alam mo yon, wala kang buong pagsunod. Alam mo, paglabas namin ng Bible study, kaya ako nagpicture, binigay sa amin yung susi. Ford Ranger, wild truck. Hindi ko alam, baka yung iba sa inyo, iniisip nyo, nabobola ako. Bahala ho kayo sa buhay ninyo. Matanda na ho kayo. Tapos na ho ako dyan. Ang dami yung hindi makapaniwala. Kaya nga feeling ko minsan, pag naglalakad ako, parang masasagasaan na ako Parang kukunin na ako ni Lord. Kasi tuloy-tuloy na yung buenas di ba? Minsan buenas yung dialogue ng mundo, di ba? Siyempre, bago, pakarwash. Hindi ho ito networking Makakala nyo, bebentahan ko kayo ng kahit ano dito. Hindi ho. Ito ho literal. Bigay ni Lord, walang bayad, cash free. Can you imagine? Ba't ko pinagyayabang to? Kasi kabutihan niya ng Diyos. Hindi ho ito, wala ako. Oy, sali ka. Oy, bili ka nito. Yayaman ka. Hindi ho. Wala akong ganun. Mula umpisa nung nilaglag ako ng Panginoon hanggang sa puntong ito, kami yung pamilya ko, sabi ko, wala na tayong ibang jojosin. Magbibigay tayo ng mas maraming oras sa Panginoon, wala nang iba. Bakit pa? Wala akong 100,000, 500,000 sa bangko, pero ang pakiramdam namin bilang pamilya, kasama ang Panginoon, para kami milyonaryo. Ganun ho kumilos ang Panginoon kung pagkakatiwalaan mo. Dito, tingnan nyo ito. I will end with this. In Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka iwan ng Panginoon. Huwag mong piliting yumaman. Actually, when you are down to nothing, God is up to something. Tandaan mo yan, kapatid. When you are down to nothing, God is up to something. Gusto niya pa ba? Gusto niya pa ng blessing? Gusto niya? Gusto niya natamuhi kamusta naman yung nagpa-franchise na ngayon yung Corny Doggy? Ang dami ng inquiry. Wow, napagod na kayo, di ba? Kakapalakpak. Hindi seriously speaking, buhay yung ang Panginoon, huwag kayong mangamba sa mundong ito. Makakabangon tayong lahat sa pagsunod lamang sa Panginoon. Hindi sa paggawa ng paraan, lalo na sa pangungutang. Debts or review, deal it with God, deal it with God, employ a strategy, begin a payment plan, turn away from debt, seek accountability, and yung 5 words natin that you can take picture sa buhay ho ng aking pamilya at ang pagkilos ng Panginoon. Sa maraming taot nila lang ginawa yan ng Panginoon. Pagbabago, blessing, pagpapala, kagalingan, sa akin, sa inyo, hindi imposible. Alam mo kasi kung susumahin natin ngayon, kagaya ng sinasabi ko kanina, marahil okay ang buhay mo, pero somehow, eto ka. Somehow, comatose ka pa rin. Either hindi ka makagalaw kasi hindi ka makasunod sa Panginoon, or baldado ka talaga dahil wala ka nang magawang solusyon. Wala ka nang ibang lalapitan, kundi ang Diyos. Kaya itong oras at araw na to, hindi po ito aksidente. Yung ganyan sitwasyon, ang tawag po dyan, is disabled. Wala ka nang magagawa. Baldado. Pero if we encourage one another, and we say, let's go.
let's read the Bible, let's go to church. I encourage you, go disable. And the God is able will be God is able. Sa lahat yan, kapatid. Sa lahat yan. Wala akong pinipili yan. Sa gana ng buhay, problema mo sa araw-araw, walang pinipili ang Panginoon. Tinitignan niya lang kung anong puso mo sa pagsunod. Kaya alam nyo, wag na kayong magtaka kung yung tinatanim natin ay hindi maganda inaani. Pansinin ninyo, kamusta yung inaani ninyo ngayon? Okay ba? Di masyado? Walang pagbabago. Kung medyo alangan ka sa inaani mo ngayon, pag-isipan mo kapatid, baka panahon na para palitan mo yung tinatanim mo. Taniman mo na salita ng Diyos, mas maraming oras sa Kanya. Manalangin po tayo. Pikit po natin ating mga mata. Tayo po yung muko. Ama, salamat po. Salamat, dear God, for your presence. Salamat, Lord, sa kalakasan ng katawan. Lord, truly, it is only by your grace, dear God, kung bakit kami naririto. Hindi namin deserve ang inyong kabutihan at pagmamahal dahil marami kaming pagkukulang sa inyo. Panginoon, patawad po. Humingi po kami ng sorry. Madalas nakakalimutan ka namin. Inuuna namin ang mga bagay na tingin namin ay mas priority kaysa sa iyo. Lord, sorry po. Patawad, O Diyos. Salamat, Lord, sa lahat ng learnings at pangako ninyo, Lord, para sa amin patungkol sa larangan ng buhay pinansyal. Panginoon, sa oras na to, sa mga kapatid kong naririto at nakapikit, tinataas namin ang aming buhay spiritual sa inyo na yan ang tunay na solusyon. Kayo lamang, Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. That you said in your word that you are the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you, Jesus. Kapatid, kung tingin mo, medyo hindi maganda ang inaani mo ngayon. Kung tingin mo, marami kang pagkukulang kagaya ko. Sumuko, umiyak sa Panginoon, lumuhod. Kung tingin mo, gusto mong magmaneho ang Panginoong Yesus sa buhay mo at siya manguna, tayo ka. Tayo ka bilang simbolo na pag-amin na, Ama, Panginoong Yesus, hindi ko po kaya buhay na ito. Tayo ka, kapatid, isang pagsuko, pag-amin, pagtanggap sa Panginoong Yesus. Na tayo'y makakapiling siya, hindi lang dahil sa gawa o kabutihan o pagtulong kahit kanino o kahit anong donasyon, kundi grasya niya lamang. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Sabayan niyo po ako manalangin. Panginoong Yesus, patawarin niyo po kami. Tunay pong mayabang kami. Madumi ang aming pag-iisip. Nagmamalaki kami. Patawad po. Tinatanggap ka po namin, Panginoong Yesus, bilang tagapagligtas. Hindi lang sa temporaring buhay na ito, kundi sa mga susunod pa. O Diyos Ama, tinataas po namin ang aming pamilya, ang aming relasyon, ang aming negosyo, sa bawat isa, O Diyos. Tulungan niyo po kami lahat, lalo na yung mga pamilya na hindi namin kasama ngayon, Lord God. Pagpalain niyo po kami at samahan sa araw-araw. Salamat po, dear God, sa oras na ito. We give you back all the praises, all the honor and glory. In your most precious mighty name, Jesus Christ, we pray. And all God's people say amen and amen. Amen. Let's go. Let's go.